Inampun kita para mahalin, hindi para saksakin ang puso ko. Habang niluluto ko ang paborito mong ulam, pinaplano mo na pala kung paano ako itatapon sa kalsada. Ninakaw niyo ang bahay ko, tinalikuran ng utang na loob. Pero tandaan mo, Gyros, ang perang galing sa kataksilan ay parang ulan, mabilis dumating, pero mas mabilis mag-iiwan sa inyo sa gitna ng baha. Sino na ngayon ang pulubi? Gyros, kailan mo ba palalayasin ang matandang yan? Amoy bawang na ang buong mansyon. Ang boses ni Celeste ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng kanilang malaking bahay. Umaalingaw hanggang sa kusina kung saan naroon si Amalia. Sa loob ng malawak na kusinang iyon, napatigil ang kamay ng matanda. Hawak niya ang isang sandok, maingat na tinitikman ang sinigang na baka na kanina pa niya sinisikap na makuha ang tamang asim. Ito ang paboritong ulam ni Gyros. Ngayong gabi ay ang ika-10 anibersaryo simula noong araw na dinala niya ang bata mula sa ampunan sa Quezon, isang araw na itinuturing niyang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. Ang bango ng sampalok na humahalo sa lambot ng karne ay tila isang yakap ng pag-ibig na inihanda niya para sa anak. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pag-asa. Konting tiis na lang, Celeste. Malapit na. Kapag napapirma ko na siya sa waiver ng property ko, sa siyang aalis. Hindi na natin kailangang magtiis sa amoy ng pangmahirap na luto niya, sagot ni Gyros. Ang boses nito na dati-rati ay puno ng paggalang at lambing, ngayon ay malamig pa sa yelo at puno ng pagkamuhing hindi maipaliwanag. Nalaglag ang sandok mula sa nanginginig na kamay ni Amalia. Humampas ito sa mamahaling tiles ng sahig, lumikha ng tunog na tila bumasag sa huling piraso ng kanyang puso. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang paa. Pero wala siyang naramdamang hapdi. Mas masakit ang dugong, tila bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang bawat sakripisyo, ang pagbebenta ng kanyang mga alahas. Ang pagkakautang para lamang mapagtapos si Gyros. Ang pagtitiis sa hirap upang makapagtayo ito ng sariling kumpanya, lahat ng iyon ay tila naging abo sa isang saglit. Naramdaman ni Amalia ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung saan siya nagkulang, pero walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa makapal na luha na pilit niyang pinipigil. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Gyros. Agad na nagbago ang anyo ng mukha nito, mula sa pagiging matigas naging malambot ito, na tila isang mapagmahal na anak. Isang huwad na maskara na ngayon lang napansin ni Amalia. Nay, bakit po natapon ang sandok? Hayaan niyo na po yan, baka mapagod kayo, sabi ni Gyros habang lumalapit. Inakbayan niya ang ina, ngunit naramdaman ni Amalia ang bigat ng 1,000 kasinungalingan sa bisig na iyon. Anyway, Nay, I have these documents here. Para po ito sa insurance upgrade nyo. You know, for your health and security, pirmahan niyo lang po itong huling page para hindi na tayo mahassle sa opisina. Inilapag ni Gyros ang isang makapal na folder sa mesa, sa tabi mismo ng mangkok ng sinigang na punong-puno pa ng pagmamahal na binaliwala. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina, naghihintay na lamunin ang tanging bagay na natitira kay Amalia, ang kanyang tahanan at ang kanyang dangal. Tumingin si Amalia sa kanyang anak. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Gyros, ang mga matang dati ay puno ng pasasalamat noong sila ay nagsisimula pa lamang sa maliit na dampa, bago pa man dumating ang salapi at ang malupit na si Celeste. Sa mga matang iyon, wala na siyang makitang pagmamahal, kundi isang hungkag na katusuhan. Itinapat ni Gyros ang ballpen sa kamay ng ina. Nay, are you okay? Pirma na po para makakain na tayo ng luto nyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amalia habang nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa ballpen. Ang dulo nito ay dumapo sa papel, tila isang karayom na handang itusok sa sarili niyang libingan. Sa labas ang langit ay nagsisimulang dumilim at ang unang patak ng ulan ay humampas sa bintana, tila babala ng isang darating na unos na wawasak sa lahat ng kanyang pinahalagahan. Hanggang kailan bibilhin ng isang ina ang pag-ibig ng kanyang anak sa pamamagitan ng sarili niyang pagkawasak? Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang ang tinta ay unti-unting kumakapit sa papel, kasabay ng pagtulo ng isang patak ng luha na hindi na niya nagawang itago. Dahan-dahang gumuhit ang dulo ng ballpen sa puting papel, tila isang linta na sumisipsip sa huling hininga ng karapatan ni Amalia sa sarili niyang tahanan.
Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay katumbas ng bawat patak ng pawis na inialay niya para sa kinabukasan ni Jairus. Nang matapos ang huling titik, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Binitawan niya ang ballpen at hinayaan itong gumulong sa ibabaw ng mesa habang ang tinta ay nananatiling basa pa katulad ng kanyang mga mata. Agad na kinuha ni Jairus ang folder. Hindi na nito hinintay na matuyo ang pirma. Mabilis niya itong isinara na parang isang magnanakaw na nakakuha ng ginto. Ang lambot sa kanyang mga mata kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang klase ng ningning na puno ng kasakiman. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalala. Itinago niya ang folder sa kanyang likuran, tila natatakot na baka bawiin pa ito ng kanyang ina. Tapos nanay, salamat Vicon, maikling sabi ni Jairus. Ang boses niya ay wala ng timpla ng paglalambing. Tumalikod siya agad, hindi man lang tiningnan ng ina na tila hihimatayin na sa tabi ng kalan. Jairus anak, mahinang tawag ni Amalia. Ang kanyang tinig ay parang isang gasgas na plaka puno ng pighati. Yung sinasabi mo, yung insurance, sigurado ka bang makakatulong iyan sa atin? Ang sabi ng tatay mo noon, huwag na huwag nating pababayaan ang mga dokumento ng bahay. Huminto si Jairus sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Nay, times have changed. Hindi na uso ang mga payo ni tatay sa panahon ngayon. Business is business, magpahinga na lang kayo. Eksaktong paglabas ni Jairus ay ang pagpasok naman ni Celeste sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tunog ng kapangyarihan sa ibabaw ng tiles at ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakainsultong tagumpay. Lumapit siya sa kalan at marahas na pinatay ang apoy sa ilalim ng kaldero ng sinigang. What are you still doing here, Nanay Amalia, kanina pa tapos ang trabaho mo? Sabi ni Celeste, habang naglalabas ng panyo para takpan ang kanyang ilong. And please, can you spray some perfume here later? Ang amoy ng luto mo kumakapit sa mga kortina ko. It's so cheap, nakakasakit ng ulo. Celeste, nagluto ako dahil anibersaryo ngayon ng pagdating ni Jairus sa akin. Paborito niya ito, pilit na pagpapaliwanag ni Amalia habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Bakit mo pinatay ang apoy, hindi pa gaanong malambot ang karne? Isang maasim na tawa ang pinakawalan ni Celeste. Anibersaryo, that was ages ago. Jairus is a CEO, now he doesn't eat street food anymore. May reservation kami sa isang 5-star restaurant sa Makati para mag-celebrate. At hindi kasama ang mga amoy bawang doon. Lumapit si Celeste kay Amalia sapat na para maramdaman ng matanda ang mahal na pabango nito na tila sumasakal sa kanya. Inabot ng babae ang isang basahan at padaskol na ibinigay ito kay Amalia. Linisin mo ang kalat mo at yung sinigang mo ipakain mo na lang sa aso sa labas. O kaya dalhin mo sa kwarto mo at dun mo ubusin. Ayaw kong makita yan sa dining table namin mamaya. Nanatiling nakatayo si Amalia, yakap ang basahang ibinigay sa kanya. Ang sandaling tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng refrigerator, isang matandang babae na tila naging estranyo sa sarili niyang bahay. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya natutulog para lang bantayan si Jairus noong bata pa ito at may lagnat. Ang basahang hawak niya ay tila sumasagisag sa kung paano siya itinuturing ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay, isang gamit na pagkatapos pakinabangan ay itatapon na lang sa isang sulok. Narinig ni Amalia ang tawanan ni Jairus at Celeste sa sala. Ang tunog ng kanilang saya ay parang mga martilyo na nagpapako sa kanya sa krus ng kalungkutan. Habang nililinis niya ang sahig, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa folder ni Jairus kanina. Nanginginig ang kanyang tuhod habang pinupulot ito. Hindi ito tungkol sa insurance. Ang mga salitang nakasulat sa header ng papel ay tila mga itim na uod na gumagapang sa kanyang paningin, Notice of Absolute Sale and Transfer of Title. Nanigas ang buong katawan ni Amalia. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa ibaba ng papel may nakasulat na petsa kung kailan dapat bakantehin ang bahay. At ang petsang iyon ay bukas na. Biglang bumukas muli ang pinto ng kusina. Si Jairus ang pumasok, bakas ang galit sa kanyang mukha nang makitang hawak ng ina ang papel. Bakit mo hawak yan? Sabi ko sa inyo, huwag kayong makikialam sa mga gamit ko. Jairus, anak, bakit ang tanging na isambit ni Amalia habang ang papel ay nayuyupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak? Bakit may petsa dito? Bakit kailangang iwan ang bahay? Bukas. Lumapit si Jairus at marahas na hinablot ang papel mula sa kamay ng ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, wala nang bakas ng pagkatao.
Dahil naibenta ko na ang bahay na ito, Nay. At kailangan na nating umalis. Actually, kailangan nyo na palang umalis. Kami ni Celeste lilipat na sa bagong kondo. At kayo, may nahanap na kaming maliit na matitirhan nyo sa labas ng probinsya. Biglang may narinig silang malakas na katok sa labas. Hindi ito ang tunog ng isang bisita, kundi ang tunog ng mga taong may dalang malalaking karton at mga gamit sa paglipat. Sir Jairus, nandito na po ang trucking service. Sabi niyo po uumpisahan na nating ilabas ang mga gamit ng matanda ngayon ding gabi. Ang bawat yabag ng mabibigat na sapatos ng mga kargador sa makinis na sahig ay tila mga saksak sa pandinig ni Amalia. Pumasok ang tatlong lalaking may dalang mga malalaking karton at sa likod nila ay nakatayo si Celeste, na may hawak na listahan tila isang reyna na nag-uutos sa kanyang mga alipin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang bawat sulok ng bahay na tila ba isa itong basura na kailangang linisin agad. Doon sa dulo sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina, iyon ang unahin nyo. Lahat ng luma at amoy-amag na gamit doon, ilabas nyo na utos ni Celeste habang itinuturo ang silid ni Amalia. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan puno ng awtoridad na tila siya na ang may-ari ng buong mundo. Jairus, anak Gabi na, saan ako pupunta sa ganitong oras? Maawa ka naman sa akin, pagmamakaawa ni Amalia habang nakahawak sa braso ni Jairus. Ngunit ang kanyang anak ay umiwas ng tingin abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang dating init ng yakap ni Jairus ay napalitan ng isang pader ng pagkakait. Nay, please don't make a scene. Sinabi ko naman sa inyo, may matutuluyan kayo. Temporary lang naman yon hanggang sa maging okay ang lahat. You need to cooperate para hindi tayo mapahiya sa mga tao rito. Malamig na sagot ni Jairus. Hindi siya tumitingin sa mga mata ng kanyang ina dahil alam niyang sa bawat titig nito ay naroon ang anino ng lahat ng sakripisyong tinalikuran niya. Pumasok ang mga kargador sa silid ni Amalia. Narinig ng matanda ang kalansing ng kanyang mga lumang kagamitan, ang kanyang maliit na radyo na tanging kasama niya sa gabi, ang mga tsinelas na gawa sa abaka, at ang kanyang maliit na altar. Isang kargador ang lumabas na dala ang isang lumang baul na gawa sa Nara. Ito ang baul kung saan nakatago ang lahat ng alaala ni Amalia at ng kanyang yumaong asawa. Wait, iyan. Huwag iyan, sigaw ni Amalia habang pilit na hinaharangan ng kargador. Yan lang ang natitira sa akin mula sa tatay mo, Jairus. Huwag niyo namang itapon ito. Lumapit si Celeste at humarang sa gitna. Oh, come on, Nanay Amalia. Anong gagawin mo sa lumang kahoy na yan? It's an eyesore. Sabi ng antique dealer na nakausap ko, wala na itong halaga dahil marami ng tama ng anay. But since I'm generous, ipapadala ko na lang yan sa basurahan para hindi ka na mahirapan. Hindi ito basura, Celeste. Ito ang buhay ko, lumuluhang sabi ni Amalia. Niyakap niya ang baul ng masikip, tila ba ito ang huling dugtong niya sa mundong unti-unting gumuguho. Ang sandaling naramdaman niya ang magaspang na ukit ng Nara sa kanyang balat, ang ukit na ginawa mismo ng kanyang asawa bilang regalo sa kanilang unang anibersaryo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nararamdaman ni Amalia ay ang pintig ng kanyang puso na tila gustong tumigil sa pagtibok. Tiningnan ni Celeste ang kanyang mamahaling relo at muling humarap kay Jairus. Honey, we're going to be late for our dinner reservation. Hayaan mo na ang mga kargador dito. Sila na ang bahala sa cleanup. Let's go, I can't breathe in this dusty house anymore. Hindi sumagot si Jairus, sa halip ay kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at nagsimulang maglakad palabas. Ni hindi man lang niya nilingon ang kanyang inang nakaluhod sa sahig yakap, ang isang lumang baul. Ang katahimikan ni Jairus ay mas masakit pa kaysa sa mga hiyaw ni Celeste. Ito ang katahimikan ng pagtataksil. Habang hinihila ng isang kargador ang baul mula sa pagkakayakap ni Amalia, narinig niya ang boses ni Celeste na may kausap sa kanyang cellphone habang naglalakad palayo. Yes, hello, is this the auction house? I have some vintage furniture and antique pieces from the Villarreal estate. I want them picked up tonight. Everything must go. I don't care about the price. Just get these old things out of my sight. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Ang mga antique pieces na sinasabi ni Celeste ay hindi lamang ang kanyang baul, kundi pati na rin ang mga kagamitang iniwan ng kanyang asawa na may nakatagong lihim sa ilalim ng mga ukit nito. Habang hinihila siya ng mga kargador palabas ng kanyang sariling kwarto, nakita ni Amalia ang isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ng kuryente na papasok sa bakod may dalang malaking gunting
para putulin ang linya ng kuryente sa kanilang bahay. Umalis ka na. Ngayon din. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo rito kahit isang minuto pa. Ang boses ni Jairus ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na ito ang anak na nanginginig ang boses sa paghingi ng tawad. Ito ay isang estranghero na may pusong bato na nakatayo sa gitna ng sala habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang buong bahay. Nabalot ng ganap na karimlan ang mansyon nang tuluyang maputol ang linya ng kuryente sa labas. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa kidlat sa labas ang nagbibigay anyo sa galit na mukha ni Jairus. Si Amalia ay nakatayo sa gilid, nanginginig ang mga kamay habang pilit na kinakapa ang dingding. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila isang babala ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Jairus, gabi na at malakas ang ulan. Saan ako pupunta, anak? Kahit sa kusina na lang ako matulog, bukas na ako aalis, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Amalia. Ang kanyang tinig ay basag puno ng desperation na sapat na sana para palambutin ang kahit sinong tao. Ngunit si Jairus ay nanatiling tuwid, ang tayo walang emotion. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi na natin pag-aari ang bahay na ito. I have to turn over the keys tonight sa bagong owner. Kung mananatili kayo rito, madadamay ako sa demanda. Do you want to see me in jail, Nay? Yun ba ang gusto niyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mabuhay tayo ng ganito? Sigaw ni Jairus. Isang klasikong gaslighting, binabaliktad ang sitwasyon upang palabasin na ang biktima pa ang may kasalanan. Lumapit si Celeste, dala ang isang flashlight na itinutok niya mismo sa mukha ni Amalia, dahilan upang mapapikit ang matanda sa silaw. Don't be so dramatic, Nanay Amalia. We already booked a cheap motel for you sa kabilang bayan. May grab car na naghihintay sa labas. Just take your dirty bags and go. You're making our new life so difficult even before it starts. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang litrato ng asawa ko. Matapang na sabi ni Amalia, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Pilit siyang humakbang patungo sa piano kung saan nakalagay ang kwadro ng kanyang yumaong asawa. Ngunit bago pa man niya maabot ang litrato, hinarangan siya ni Jairus. Huwag, Nanay. Iiwan niyo na rito ang lahat ng alaala ni tatay. Kalimutan niyo na ang nakaraan dahil iyan ang pumipigil sa atin na umasenso. That old photo is just a piece of wood and glass. Hindi iyan makakapagbayad ng utang ng kumpanya ko. Paano mo nagagawang sabihin, yan? Ang tatay mo ang nagtrabaho para sa bahay na ito. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ang huling hiyaw ni Amalia bago siya marahas na hinila ni Jairus sa braso patungo sa pintuan. Kabanatang ito ay nang masagi ng siko ni Amalia ang isang maliit na vase ng bulaklak na itinanim pa niya sa hardin noong umaga. Bumagsak ang vase sa sahig at sa gitna ng dilim naramdaman ni Amalia ang basang lupa at ang amoy ng sariwang rosas na humalo sa amoy ng alikabok at kataksilan. Ang rosas na yon, ang tanging bagay na buhay sa loob ng bahay na puno ng patay na damdamin. Bitawan mo ako, Jairus, nasasaktan ako. Sigaw ni Amalia habang kinakaladkad siya ng sariling anak sa labas ng pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kanyang pagkatao. Nang makarating sila sa balkonahe, ang malamig na hangin at ang bugso ng ulan ay agad na dumapo sa balat ni Amalia. Itinulak siya ng bahagya ni Jairus sapat para mapaupo siya sa basang semento ng porch. Inihagis ni Celeste ang kanyang maliit na bag sa tabi niya na agad na nabasa ng tubig ulan. This is for your own good, Nay. Masasanay din kayo. Sa susunod, huwag niyo nang iisipin na dahil lang inampon niyo ako, ay may karapatan na kayong kontrolin ang buhay ko habang buhay. I am done being your investment, huling bitiw ni Jairus, bago niya isara ang malaking pinto ng mansyon. Nakaupo si Amalia sa madilim na porch, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Sa gitna ng hagulhol ng langit, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang narinig niya sa gitna ng ingay ng ulan, Mrs. Villarreal. This is Attorney Nerissa Dizon. Huwag kayong lilingon pero tingnan niyo ang itim na sasakyang nakaparada sa kanto. May kailangan kayong malaman tungkol sa pirma niyo bago tuluyang mawala ang lahat. Siguraduhin mong nakakandado ng maigi ang gate, Jairus. Baka bumalik pa yan dito mamaya at manghingi ng pagkain nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang boses ni Celeste ay pumailan lang mula sa loob ng bahay, mas matalas pa sa hanging humahampas sa balat ni Amalia. Nakaupo si Amalia sa basang semento ng porch
Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na pilit na kumakapit sa lupa upang hindi tuluyang tangayin ng hangin. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang manipis na duster, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa labas ay wala pang kalahati ng yelong bumabalot sa kanyang puso. Sa kanyang bisig, yakap-yakap niya ang basang kwadro ng larawan ng kanyang asawa, ang tanging bagay na naisalba niya bago siya tuluyang itulak palabas. Naririnig niya ang tunog ng susi na pinihit sa loob, ang tuyot na tunog ng kandado na naghihiwalay sa kanya sa nakaraang 3 dekada ng kanyang buhay. Ang bahay na binuo nila ng kanyang asawa sa pamamagitan ng dugo at pawis, ang bahay na naging saksi sa bawat pagtawa at pag-iyak ni Jairus. Mula noong sanggol pa ito, ay isa na ngayong bilangguan na nagkakait sa kanya ng silungan. Nanginginig ang kanyang mga labi hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hindi may paliwanag na pait. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagluto-naglaba, at nag-alaga sa batang itinuring niyang sariling dugo. Ang mga kamay ring iyon ang ginamit niya kanina para pirmahan ang sarili niyang kamatayan. Bakit, Jairus? Bakit kailangang ganito? Pabulong niyang tanong sa hangin, habang ang kanyang mga luha ay malayang humahalo sa agos ng tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Ang mundo na dati ay maliwanag at puno ng pag-asa ay biglang naging isang malawak at madilim na karagatan. Isang matinding bugso ng hangin ang nagpalingon sa kanya sa kanto ng kalsada. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste ay nakaparada ang isang itim na sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at isang babaeng may hawak na malaking itim na payong ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad humahawi sa dilim ng gabi. Tita Amalia, tawag ng babae nang makalapit siya. Ang boses ni Attorney Nerissa Dizon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ng matanda. Huwag na kayong umiyak. Tumayo na kayo riyan. Inabot ni Nerissa ang kanyang kamay. Kabanatang ito ay ang sandaling naramdaman ni Amalia. Ang init ng palad ng abogado, isang hawak na hindi nagtataksil, isang hawak na puno ng pangakong hindi siya pababayaan. Sa gitna ng kataksilan ng sariling anak, isang estranghero ang nag-alok sa kanya ng sandigan. Attorney Nerissa, wala na akong matitirhan. Kinuha na nila ang lahat ko. Hikbi ni Amalia habang pilit na tumatayo ang kanyang tuhod, ay tila gawa sa marupok na baso. Hindi pa nila nakukuha ang lahat, Tita Con. Seryosong sabi ni Nerissa, habang inaalalayan si Amalia patungo sa sasakyan. Ang akala ni Jairus ay matalino siya, pero nakalimutan niyang ang asawa niyo ay isang taong laging may nakahandang plano para sa inyo. May isang sugnay sa dokumentong pinirmahan niyo na hindi nila napansin dahil sa sobrang pagmamadali nilang makuha ang bahay. Sumakay sila sa loob ng sasakyan. Ang bango ng leather at ang banayad na init ng aircon ay tila isang ibang mundo kumpara sa impyernong iniwan ni Amalia sa porch. Habang pinapatuyo ni Nerissa ang buhok ng matanda, gamit ang isang malinis na tuwalya, binuksan ng abogado ang isang tablet at ipinakita ang isang scanned copy ng dokumento. Tingnan niyo ito, turo ni Nerissa sa isang maliit na footnote sa huling pahina. Ang pirma niyo ay hindi magiging balido kung hindi ito nasasaksihan ng isang itinalagang legal trustee. At ang trustee na iyon ay ako. Nangangahulugan ito na ang lahat ng ginagawa nila ngayong gabi ay isang malaking pagkakamali na pwedeng magpabagsak sa kanila sa kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Amalia, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nakatanggap ng text message si Nerissa. Ipinakita niya ito kay Amalia, isang litrato ni Jairus at Celeste. Nakasalukuyang nakikipag-usap sa isang kilalang loan shark sa isang sikat na casino, Bitbit. Ang mga orihinal na titulo ng lupa. Hindi lang pala bahay ang itataya nila ngayong gabi, tita. Itataya nila pati ang kanilang kalayaan. Handa na ba kayong bawiin ang sa inyo? Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisimot pati ang huling patak ng dugo mo, Tita Amalia. Para sa kanila, hindi ka na tao, isa ka na lang balakid sa luho nila. Ang boses ni Attorney Nerissa Dizon ay matigas at puno ng paninindigan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsadang binabaybay ng kanilang sasakyan. Sa tabi niya, si Amalia ay nananatiling nakabalot sa isang makapal na puting tuwalya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa basang kwadro ng larawan ng kanyang asawa. Ang init na nagmumula sa heater ng sasakyan
ay unti-unting nagpapabalik ng pakiramdam sa kanyang mga naninigas na kalamnan, ngunit ang kanyang diwa ay tila naiwan pa rin sa basang porch ng mansion, pinapanood ang sariling anak na isinasara ang pinto sa kanyang mukha. Bakit mo ginagawa ito, Nerissa? Bakit mo ako tinutulungan? Mahinang tanong ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay pwedeng maputol. Sa mundong ito kung saan ang sarili niyang anak ay nagtaksil sa kanya, mahirap nang maniwala na mayroon pang taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Sandaling lumingon si Nerissa sa matanda at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niyo na po ba natatandaan? Noong bata pa ako noong mamatay ang mga magulang ko sa aksidente, ang asawa niyo ang kumuha sa akin bilang scholar. Si Dr. Villarreal ang nagpaaral sa akin hanggang sa maging abogado ako. Sabi niya noon, Nerissa, balang araw ikaw ang magiging boses ng mga walang laban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit niya sinabi iyon. Inihanda niya ako para sa araw na ito. Kabanatang ito ay nang iabot ni Nerissa ang isang mainit na baso ng tsa kay Amalia. Nang magdapo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Amalia ang isang klase ng utang na loob na hindi nababayaran ng salapi ang utang na loob na binaliwala ni Jairus, ngunit buong pusong pinapahalagahan ng isang estranghero. Ang init ng tsaa ay tila dumaloy sa kanyang buong pagkatao, nagbibigay ng lakas na kahit kaunti ay nagpawi sa pagnanais niyang sumuko na lamang sa buhay. Nakalimutan ni Jairus na ang katalinuhan ay walang silbi kung walang konsensya, pagpapatuloy ni Nerissa, habang muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Ang akala niya ang pagpirma niyo sa dokumento, ang katapusan ng laban. Pero ang totoo, iyon pa lang ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang bawat sentimong kukunin niya sa inyo ngayong gabi sa casino ay magiging ebidensya laban sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amalia, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng isang kislap ng kuryosidad sa gitna ng pighati. Ang perang kinuha ni Jairus, ang utang na binabayaran niya, lahat ng iyon ay nakatali sa isang lihim na matagal nang itinatago ng kumpanya niya. Paliwanag ni Nerissa sa malalim na tono. Hindi lang basta pagkalugi ang problema niya. May kinalaman ito sa isang malaking medical malpractice suit na hinarap ng asawa niyo bago siya mamatay. Isang suit na hindi naman talaga laban sa asawa niyo kundi laban sa kumpanyang itinayo ni Jairus gamit ang nakaw na pondo. Itinigil ni Nerissa ang sasakyan sa harap ng isang tahimik at eksklusibong apartment. Lumingon siya kay Amalia at may iniabot na isang maliit na susi na may gintong palawit. Tita, sa loob ng apartment na ito, may isang vault. Sa loob ng vault na iyon, naroon ang tunay na testamento ni Dr. Villarreal. Doon niyo malalaman na ang perang akala niyo ay nawala na. Ang 180 milyong piso na bida sa usap-asapan ay hindi kailanman mapupunta kay Jairus. Dahil ayon sa huling habilin, may isang kondisyon bago niyo makuha ang pera. Kailangan niyo munang mapatunayan kung sino talaga ang pumatay sa asawa niyo. Nanigas si Amalia sa kanyang upuan. Ang kamatayan ng kanyang asawa na akala niya ay dahil sa sakit, ay may mas malalim at mas madilim na katotohanan. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Maaari bang ang sariling anak na pinalaki niya ang may kinalaman sa pagkawala ng lalaking pinakamahal niya? Walang halaga ang yaman kung ang pundasyon nito ay ang dugo ng taong pinakamahal mo. Ang boses ni Attorney Nerissa ay mahina, pero bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Amalia. Nasa loob sila ng isang silid na puno ng amoy ng lumang papel at katahimikan. Sa harap ni Amalia ay isang maliit na bakal na vault na kabubukas pa lamang ni Nerissa. Sa loob nito hindi mga alahas o ginto ang nakita niya, kundi isang makapal na bundle ng mga dokumentong may tatak ng isang korte sa Amerika at isang tseke na may napakaraming zero, 108 milyong piso. Isang halagang hindi man lang niya napanaginipan sa buong buhay niya bilang isang simpleng may bahay. Ngunit hindi ang pera ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Amalia. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na puting sobre na may nakasulat na pamilyar na pirma, para sa aking pinakamamahal na Amalia. Ito ang sulat ng kanyang asawa si Dr. Ricardo Villarreal na isinulat ilang linggo bago ito pumanaw. Ang perang iyan, tita, ay ang settlement mula sa medical malpractice suit sa United Kingdom. Paliwanag ni Nerissa habang dahan-dahang inilalabas ang mga dokumento. Noong operasyon ni Dr. Ricardo, may naganap na pagkakamali.
Isang pagkakamali na hindi aksidente, kundi sinadya para itago ang isang anomalya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Hindi niya ito sinabi sa inyo dahil ayaw niya kayong manganib. Pero bago siya mamatay, tiniyak niyang hindi mapupunta ang hustisyang ito sa maling kamay. Nanginginig ang mga daliri ni Amalia nang hawakan niya ang sulat. Sandaling ito ay nang mapansin niya ang isang tuyong talulot ng rosas na nakasingit sa loob ng sobre, ang paborito niyang bulaklak na laging ibinibigay ni Ricardo sa kanya. Ang talulot ay tuyo na, at marupok tila ang kanyang puso, na matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, ay muling nadurog nang malamang ang asawa niya ay namatay nang may dalang mabigat na lihim. Bakit kailangang ilihim ito ni Ricardo sa akin? Tanong ni Amalia, ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Bakit hinayaan niyang maghirap kami ni Jairus habang may ganito pala kaming kayamanan? Dahil alam niya ang ugali ni Jairus. Direktang sagot ni Nerissa. Alam ni Dr. Ricardo na ang pagkakaroon ng ganitong kalaking pera ay lalong magpapasama sa ugali ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Inilagay niya ang isang kondisyon sa trust fund. Makukuha mo lang ang pera kung ikaw ay nasa sitwasyon ng matinding pangangailangan at kung napatunayan na ang taong pinagkatiwalaan mo ay tinalikuran ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amalia. Kaya pala hinayaan ng tadhana na itapon ako ni Jairus sa kalsada para lang maging ganap ang kondisyon ni Ricardo. Exactly, sabi ni Nerissa. At may isa pa. Sa mga dokumentong ito nakasaad na ang kumpanyang kinasangkutan ng medical malpractice na pumatay kay Ricardo ay ang kumpanya ring kasosyo ngayon ni Jairus sa kanyang mga illegal na transaksyon. Jairus is unknowingly dancing with the same devils who took your husband away. Naramdaman ni Amalia ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang init ng lagnat o ng takot, kundi ang apoy ng isang inang handang lumaban para sa dangal ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ang tseke pagkatapos ay ang larawan ni Ricardo na hawak niya kanina. Hindi ko ito gagamitin para sa luho ko, Nerissa, sabi ni Amalia nang may bagong tatag sa kanyang boses. Gagamitin ko ito para itama ang lahat ng mali. Kung itinapon ako ni Jairus dahil akala niya ay wala na akong silbi, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala ng takot na mawalan. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang alarm system sa tablet ni Nerissa. Ipinakita nito ang live feed mula sa gate ng mansyon ni Amalia. Isang grupo ng mga armadong lalaki na mukhang mga kolektor ng loan shark ang sapilitang pumasok sa loob. Nakita nila si Jairus na pilit na itinatago si Celeste sa likod niya habang tinututukan sila ng baril. Nasaan ang titulo? Sabi mo ibibigay mo sa amin ang orihinal ngayong gabi kapalit ng utang mo. Sigaw ng isang lalaki. Napahawak si Amalia sa kanyang dibdib. Nerissa, kailangan nating bumalik. Baka mapatay nila ang anak ko, ngunit hinawakan ni Nerissa ang kanyang balikat. Hindi pa ito ang tamang oras, tita. Hayaan niyo silang maranasan ang takot na ibinigay nila sa inyo kanina. At tandaan niyo, ang titulong hawak ni Jairus yon ay isang peking kopya lamang. Ang tunay na titulo ay hawak ko. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan, Jairus. At ang katapusan mo ay nagsisimula pa lang. Ang boses ni Amalia ay tila bumubulong sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa live feed sa tablet ni Nerissa. Sa screen, nakikita niya si Jairus na nanginginig ang buong katawan habang pinipilit na ipagtanggol si Celeste mula sa mga armado at galit na kolektor ng utang. Ang mansyon na dati ay puno ng liwanag at kasayahan ay ngayon ay isang pinangyarihan ng kaguluhan at karahasan. Ang mga mamahaling vase ay nabasag, ang mga kortina ay punit at ang bawat sigaw ay tila nagpapakita ng kaluluwang nawawala. Wala kaming pera. Ang sabi ni Celeste, bukas pa raw ang pera, hindi pa nabebenta ang bahay. Hiyaw ni Jairus, ang kanyang boses ay basag sa takot. Hindi na siya ang CEO na mayabang at makapangyarihan. Isa na siyang preso sa sarili niyang kasinungalingan. Pekeng titulo ang ibinigay niyo sa amin. Tinakasan na kami ng bangko dahil sa inyo. Kung hindi niyo ibibigay ang tunay na titulo ngayon, kayong dalawa ang magbabayad ng utang. Banta ng leader ng mga kolektor habang itinututok ang baril kay Celeste. Jairus, gawin mo ang isang bagay. Hindi mo ako hahayaang mamatay dito. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng histerya. Ang dating maamo niyang mukha ay ngayoy puno ng takot.
at ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang kanyang pagmamahal sa salapi ay lumabas na isang panakip lamang sa isang duwag na pagkatao. Napahawak si Amalia sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na ginawa ni Jairus sa kanya, naroon pa rin ang kurot sa kanyang puso. Ito ay ang instinct ng isang ina, ang instinct na protektahan ang kanyang anak kahit pa ito ang sumasakit sa kanya. Hindi ko na kaya itong panoorin ni Risa. Masasaktan sila, sabi ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay basa na sa luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa, sa kapighatian na sinapit ng anak niya. Tita, tandaan nyo, lahat ng ito ay karma. Ang sakit na nararamdaman nyo, naramdaman din nila. Ngunit ang sakit na nararamdaman nila ay dulot ng kanilang sariling kasakiman. Ang sakit na nararamdaman nyo dulot ng pagmamahal, paliwanag ni Nerissa. Kabanatang ito ay nang tiningnan ni Amalia ang larawan ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Ricardo sa larawan ay tila nagsasabi sa kanya na maging matatag na ang paglaban para sa katarungan ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatawad sa isang kasalanang hindi pinagsisisihan. Naramdaman ni Amalia ang isang biglaang pagbabago sa kanyang loob. Mula sa pagiging biktima, unti-unti siyang nagiging mandirigma. Pero ang titulo, Amalia started. Ang original na titulo ng bahay ay nasa isang safety deposit box sa bangko, tita. May kasama pa itong special clause na nagsasabing ang bahay na iyon ay hindi pwedeng maibenta kung wala ang iyong pahintulot. Ang kopya na hawak ni Jairus ay peking kopya lamang sapat para maloko ang loan shark pero walang saysay sa korte. Sagot ni Nerissa na parang nabasa ang isip ni Amalia. Sa screen nakita nila ang pagdating ng mga pulis. Ang mga kolektor ng utang ay nagtakbuhan, ngunit ang ilan ay nahuli. Si Jairus at Celeste ay dinala sa presinto para imbestigahan. Ang bahay ay naiwang sira-sira at ang buong kaganapan ay naging balita sa telebisyon. Ang Villarreal Mansion, dating simbolo ng yaman, ngayon ay sentro ng iskandalo, ang balita sa TV. Ipinakita ang mga larawan ni Jairus at Celeste na pinusasan. Isang tawag ang natanggap ni Nerissa. Matapos ang ilang sandali, ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Amalia ng may seryosong mukha. Tita, may problema tayo. Pinaplano ni Celeste na lumabas ng bansa. May flight siya bukas ng madaling araw. At ang mas malala, may dala siyang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon sa ospital ni Dr. Villarreal. Hindi lang kayo ang mawawala ng hustisya, tita. Milyong-milyong pasyente ang mapapahamak. Hindi ka na natuto, Jairus. Hanggang sa huli, sarili mo pa rin ang inisip mo, pero ang asawa mo ang tunay na tumapos sa iyo. Ang boses ni Amalia ay mahina ngunit puno ng pait habang pinapanood niya ang balita sa telebisyon sa loob ng ligtas na apartment ni Attorney Nerissa. Sa screen kitang-kita ang gulo sa presinto. Si Jairus ay nakayuko, nakapuso ang mga kamay, habang si Celeste ay sumisigaw at pilit na itinutulak ang mga kamera. Ang mansyon na binuo ni Amalia sa loob ng 3 dekada ay isa na lamang piping saksi sa kahihiyang inabot ng kanyang anak. Ngunit hindi ang kahihiyan ang nakasugat sa puso ni Amalia, kundi ang katotohanang hanggang sa sandaling ito, wala siyang nakikitang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Jairus. Hawak ni Amalia ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol, ang unang sapatos ni Jairus, na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang kayamanan. Kabanatang ito ay ang paghaplos ng kanyang mga daliri sa gasgas na balat ng sapatos, habang naaalala ang unang hakbang ng bata patungo sa kanyang mga bisig. Ang sapatos na ito, ang simbolo ng kanyang pag-ibig, ngunit ang taong nagsuot nito ay siya ring yumapak sa kanyang dangal. Ang kaibahan ng nakaraan at kasalukuyan ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng kahit anong habag. Tita, kailangan nating kumilos agad. Seryosong sabi ni Nerissa habang mabilis na nag-e-encode sa kanyang laptop. Nakuha ng aking source ang impormasyon, hindi lang basta tatakas si Celeste. Nakipagkita siya sa isang middleman ng pharmaceutical giant na pumatay kay Dr. Ricardo. Ibebenta niya ang USB drive kapalit ng 10 milyong dolyar at isang bagong pagkakakilanlan sa ibang bansa. Nabitawan ni Amalia ang sapatos. Ibebenta niya ang hustisya ni Ricardo. Pagkatapos niyang sirain ang buhay ni Jairus, gagamitin niya pa ang kamatayan ng asawa ko para yumaman. Iyan ang plano niya, tita. At ang mas masakit, ginamit niya ang pangalan ni Jairus para makuha ang mga file na iyon mula sa lumang computer ng kumpanya.
Kung magtagumpay siya, si Jairus ang lalabas na mastermind ng pagnanakaw ng corporate secrets, habang si Celeste ay malayang mamumuhay sa ibang bansa, paliwanag ni Nerissa. Naramdaman ni Amalia ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang panginginig ng takot, kundi ang panginginig ng isang inang handang sumagupa sa bagyo. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pagmamakaawa ngayon ay naging kasing tigas ng asero. Hindi ko papayagan na mangyari iyon. Hindi niya pwedeng gawing basura ang alaala ni Ricardo. Pupunta tayo sa airport, tita. Pero bago iyon, may isang hinto pa tayong gagawin, sabi ni Nerissa. Dinala ni Nerissa si Amalia sa piitan kung saan pansamantalang nakakulong si Jairus. Sa likod ng mga rehas, nakita ni Amalia ang kanyang anak, marumi gulo-gulo ang buhok at puno ng takot ang mga mata. Nang makita ni Jairus ang ina, agad siyang tumayo at lumapit sa bakal. Nainay, ilabas niyo ako rito, si Celeste, kinuha niya lahat. Niloko niya ako, Nay. Sigaw ni Jairus, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng duster ni Amalia. Nay, please, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabihin mo sa kanila na hindi ko ginawa yung mga pirma sa loan. Sabihin mo na mahal mo ako. Tumitig si Amalia sa kanyang anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabigat na kurtina. Sa halip na sumagot, dahan-dahang itinaas ni Amalia ang kanyang kamay at pinunasan ang mantsa ng dumi sa pisngi ni Jairus, isang kilos na madalas niyang gawin noong bata pa ito pagkatapos makipaglaro sa putikan. Ang haplos na iyon ay puno ng pagmamahal, pero ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhukom. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko, Jairus, mahinang sabi ni Amalia. Pero ang pagmamahal ko ang naging dahilan kung bakit ka naging bulag. Ngayon kailangan mong matutong tumingin sa dilim. Tumalikod si Amalia at hindi na lumingon sa mga hiyaw ni Jairus na nagmamakaawa. Habang pasakay sila sa sasakyan patungong airport, biglang tumunog ang telepono ni Nerissa. Isang video call mula sa isang hindi kilalang source ang lumitaw. Sa screen nakita nila ang loob ng airport terminal. Si Celeste ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng lounge, may kausap na isang lalaking nakasuit. Ngunit ang ikinagulat nila ay ang taong nakatayo sa likod ni Celeste. Isang taong akala ni Amalia ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi lang si Celeste ang kailangang harapin natin, Tita Tan. Bulong ni Nerissa. Ang lalaking kasama niya, siya ang dating assistant ni Dr. Ricardo na nagtaksil sa inyo 10 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong hindi peke ang laman nito, Celeste. Kapag nalaman ng kumpanya na niloloko mo kami, wala nang lupalop ng mundo ang pagtataguan mo. Ang boses ni Victor, ang lalaking dati ay pinagkakatiwalaang assistant ng kanyang asawa, ay parang kalansing ng kadena sa pandinig ni Amalia habang pinapanood niya ang video feed sa loob ng sasakyan. Sa madilim na sulok ng airport lounge, nakita ni Amalia ang mukha ni Celeste. Wala na ang bakas ng takot na ipinakita nito sa mansyon kanina. Ang tanging naroon ay ang kislap ng wagas na kasakiman. Hawak ni Celeste ang USB drive na parang isang hiyas habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa passport na magdadala sa kanya sa kabilang panig ng mundo. Don't worry, Victor. Nakita mo naman kung paano ko pinaikot si Jairus. At ang matandang yan, di ba I have everything here, ang mga record ng maling gamot na ibinigay kay Dr. Ricardo at ang mga pirma ng board members na nagtakip sa krimen. Sabi ni Celeste sa Taglish na puno ng kayabangan. Just give me the money at sa iyo na ang lahat ng ebidensya. Naramdaman ni Amalia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Celeste ay tila mga linta na sumisipsip sa huling alaala ng kanyang asawa. Kabanatang ito ay nang mahigpit na hinawakan ni Amalia ang krus na nakasabit sa kanyang leeg, isang krus. Nagawa sa kahoy na regalo rin ni Ricardo. Ang lamig ng kahoy sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng galit. Hindi ito ang oras para sa iyak, ito ang oras para sa paniningil. Tita, malapit na tayo. Nakaposisyon na ang mga tauhan ng airport security na lihim na nakikipagtulungan sa akin, bulong ni Nerissa habang mabilis na nililiko ang sasakyan patungo sa departure area. Pero kailangan nating makuha ang USB bago ito mapunta sa mga kamay ni Victor. Kapag nailabas yan ng bansaburado na ang lahat ng ebidensya, bumaba sila sa sasakyan at mabilis na tinahak ang mataong terminal. Ang tunog ng mga gulong ng mga maleta sa sahig ay tila mga tambol na nagpapabilis sa bawat hakbang ni Amalia.
Ang amoy ng kape at jet fuel sa paligid ay tila nagpapabigat sa hangin. Sa gitna ng karamihan, tila isang anino si Amalia na naglalakad ng may tiyak na layunin. Nang makarating sila sa tapat ng VIP lounge, nakita nila sina Celeste at Victor na tumatayo na. Iniaabot na ni Victor ang isang itim na briefcase, habang inilalabas naman ni Celeste ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Celeste! Ang malakas at matatag na tawag ni Amalia ay nagpalingon sa lahat ng tao sa paligid. Ang boses ng matanda ay hindi na ang boses ng inang nanginginig sa takot. Ito ay ang boses ng hustisyang matagal na ibinaon. Naniga si Celeste sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Nanay Amalia, paano ka? Ang akala niyo ba ay ganun kadaling itapon ang katotohanan na parang basura? Sabi ni Amalia habang unti-unting lumalapit. Victor, kilala kita. Ikaw ang taong pinakain at pinag-aral ni Ricardo. Paano mo nagagawang ipagpalit ang kanyang buhay sa 10 milyong dolyar? Tumawa ng mapait si Victor at itinago ang briefcase sa likuran niya. Tita, business lang ito. Matagal nang patay si doktor. Bakit pa natin bubuksan ang mga sugat na tuyo na? Hayaan mo na si Celeste na makaalis at ikaw, bumalik ka na lang sa pagluluto ng sinigang mo. Ngunit hindi tumigil si Amalia. Ang sinigang ko ay may lasa ng pagmamahal. Ang perang hawak niyo ay may amoy ng kamatayan. Biglang dumukot ng baril si Victor mula sa loob ng kanyang jacket na nagdulot ng malakas na hiyawan at kaguluhan sa loob ng terminal. Huwag kang lalapit, tita, ibigay mo sa akin ang USB, Celeste. Ngayon na, sa gitna ng sigawan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa megaphone ng airport security. Walang gagalaw, pulis nakapalibot na ang buong lugar. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, marahas na hinablot ni Victor si Celeste at itinulok ang baril sa sentido nito bilang hostage. Pababayin niyo akong makaalis o sasabog ang utak ng babaeng ito. Tumingin si Celeste kay Amalia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nay, iligtas niyo ako, nay, ayaw ko pang mamatay. Nakatayo si Amalia, ilang di pa lamang ang layo mula sa dulo ng baril. Isang mahalagang desisyon ang kailangang gawin sa loob ng isang segundo. Iligtas ang babaeng sumira sa kanyang buhay o hayaan ang hustisya na dumanak sa dugo. Nay, iligtas niyo ako, nay, ayaw ko pang mamatay. Ang boses ni Celeste ay halos hindi na lumalabas dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Victor sa kanyang leeg, habang ang malamig na dulo ng baril ay nakabaon sa kanyang balat. Tumitig si Amalia sa babaeng dati ay ubod ng yabang, ang babaeng itinapon ang kanyang mga gamit sa putikan at tinawag siyang amoy bawang. Ngayon ang nay na ginamit ni Celeste ay hindi na pambubudol o pangungutya. Ito ay ang huling hiyaw ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasakiman. Isang malupit na irony na sa huling sandali, ang taong hinamak ni Celeste ang tanging nakatayo sa pagitan niya at ng kamatayan. Victor, bitawan mo siya. Hindi mo kailangang dagdagan ang mga kasalanan mo kay Ricardo. Ang boses ni Amalia ay kalmado, tila isang malalim na ilog sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang kanyang mga kamay ay nakababa sa kanyang gilid, hindi nanginginig, hindi natatakot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dambuhala na nagpapaalala sa kanya na ang hustisya ay hindi nakukuha sa paghihiganti. Huwag mo akong pangaralan, tita, ang asawa mo masyadong mabait, masyadong idealista. Kaya siya namatay. At kung hindi mo ako hahayaang makaalis, isasama ko ang babaeng ito. Sigaw ni Victor, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ang pawis, ay gumagapang sa kanyang noo at ang kanyang daliri ay nagsisimulang manginig sa gatilyo ng baril. Naramdaman ni Amalia ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng takot para sa sarili niyang buhay, kundi ang sakit ng pagkawasak ng isang taong dati ay itinuring nilang pamilya. Kabanatang ito ay ang sandaling dahan-dahang itinaas ni Amalia ang kanyang kamay, hindi para lumaban kundi para ituro ang krus na kahoy na nasa kanyang leeg. Isang paalala ng pananampalataya at pagpapakasakit. Ang baril na yan, Victor, ay hindi ka ililigtas. Ang USB drive na yan ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan, patuloy ni Amalia habang unti-unting humahakbang pasulong. Ibigay mo sa akin ang USB. Iligtas mo ang sarili mo mula sa habambuhay na pag-uusig ng iyong konsensya. Nay, huwag, baka barilin ka niya. Sigaw ni Nerissa mula sa likuran, habang ang mga pulis ay naghihintay ng tamang tiempo.
Ang bawat hakbang ni Amalia ay tila isang mabigat na tunog ng kampana sa loob ng terminal. Ang amoy ng takot ay humalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa isang iglap, tila nawala ang kontrol ni Victor. Ang ingay ng paligid, ang mga sigaw ng mga tao, ang mga anunsyo sa megaphone, ang tunog ng mga sirena sa labas, ay tila nagpapanik sa kanyang isipan. Marahas niyang itinulak si Celeste patungo kay Amalia at sa gitna ng kaguluhan, tinangka niyang tumakbo patungo sa boarding gate. Bumagsak si Celeste sa paanan ni Amalia nanginginig at umiiyak ng husto. Ngunit bago pa man makalayo si Victor, mabilis siyang hinarang ng mga undercover agents ni Nerissa. Isang mabilis na pagdakma, isang pagpihit ng braso, at ang baril ay tumalsik sa sahig, lumikha ng isang matunog na kalansing bago ito tumigil sa tabi ng isang basurahan. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit si Amalia ay nanatiling nakatayo nakatingin sa USB drive na nalaglag mula sa kamay ni Celeste. At ngayon ay nasa sahig malapit sa kanyang mga tsinelas. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang maliit na piraso ng plastik na ito, ang naglalaman ng lahat ng katotohanan, ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang asawa, at ang dahilan kung bakit naghirap ang kanyang kalooban ng 10 taon. Lumapit si Celeste at niyakap ang mga binti ni Amalia. Nay, salamat. Salamat at hindi mo ako pinabayaan. Nay, sorry. Patawarin mo ako sa lahat. Tiningnan ni Amalia ang babaeng nakayuko sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging pagod at malalim na awa. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Celeste mula sa kanyang binti. Ang pagpatawad, Celeste, ay hindi nakukuha sa isang yakap pagkatapos kang iligtas. Ang pagpatawad ay isang mahabang landas na kailangan mong lakarin mag-isa. Lumapit si Nerissa at kinuha ang USB mula sa kamay ni Amalia. Tita, tapos na ang gulo rito, pero may kailangan kayong makita sa loob ng USB na ito. May isang video folder na may pangalan nyo. Mukhang may huling mensahe si Dr. Ricardo na hindi nyo pa napapanood. At tungkol ito sa tunay na pagkakakilanlan ni Jairus bago nyo siya ampunin. Amalia, kung pinapanood mo ang videong ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo at natuklasan mo na ang lahat ng dumi sa likod ng kumpanya. Ang boses ni Dr. Ricardo sa screen ng laptop ay tila isang multo mula sa nakaraan, mahina at may bahid ng ubo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pag-ibig na dati ay nagbibigay lakas kay Amalia. Nasa loob sila ng tahimik na opisina ni Attorney Nerissa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen, nagbibigay ng mahahabang anino sa mukha ni Amalia na ngayon ay tila estatwa sa tindi ng konsentrasyon. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang mahabang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang alaala. Ang batang kinuha natin sa ampunan, si Jairus, hindi siya napunta roon nang dahil sa aksidente, patuloy ni Ricardo sa video. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na puno ng bigat. Si Jairus ay anak ni Eduardo San Jose, ang taong nag-frame up sa akin sa kaso sa London para nakawin ang aking mga medical research. Namatay ang ina ni Jairus sa panganganak at iniwan siya ni Eduardo sa ampunan para takasan ang responsibilidad. Nabitawan ni Amalia ang baso. Ang tubig ay tumalsik sa mesa, dahan-dahang dumadaloy patungo sa gilid, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong mundo ay tila nayanig sa isang malakas na lindol na walang tunog. Si Jairus ang anak na minahal niya nang higit sa kanyang buhay. Ang anak na ipinaglaban niya laban sa lahat ay dugo at laman ng taong sumira sa buhay ng kanyang asawa. Kinuha ko siya, Amalia, dahil gusto kong putulin ang sumpa ng kasamaan sa kanilang pamilya. Paliwanag ni Ricardo habang ang luha ay nagsisimulang gumilid sa kanyang mga mata sa video. Gusto kong patunayan na ang pag-ibig natin ay mas malakas kaysa sa masamang dugo ng kanyang ama. Pinili kong huwag sabihin sa iyo dahil ayaw kong tingnan mo ang bata at makita ang mukha ng ating kaaway. Gusto kong mahalin mo siya bilang atin. Kabanatang ito ay nang dahan-dahang itinaas ni Amalia ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang screen eksaktong sa bahagi kung saan naroon ang pisngi ni Ricardo. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng pagkabasag na hindi maririnig ng tenga kundi ng kaluluwa lamang. Sa loob ng 3 dekada, nagpalaki siya ng isang anak sa ilalim ng isang anino na hindi niya alam na naroon pala. Tita, okay lang ba kayo? Mahinang tanong ni Nerissa habang iniaabot ang isang panyo.
Hindi sumagot si Amalia. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa piitan kung saan naroon si Jairus. Naalala niya ang bawat yakap, ang bawat tawa, at maging ang bawat sakit na ibinigay nito sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya ay para sa anak ng taong pumatay sa kanyang asawa. Ang mantsa ng katotohanan ay tila hindi na mabubura ng kahit anong luha. Kaya pala ganun kadali para sa kanya nasaktan ako. Pabulong na sabi ni Amalia. Ang akala ko nagkulang ako sa pag-aalaga. Yun pala may laso na talaga ang kanyang ugat simulat sa pool. Hindi po totoo yan, tita, kontra ni Nerissa. Ang pag-ibig niyo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang pagpili niya sa kasamaan ay kanya ng desisyon, hindi sa kanyang ama. Pero may kailangan kayong malaman. Si Eduardo San Jose, ang tunay na ama ni Jairus, ay buhay pa. At siya ang nasa likod ng pharmaceutical company na sinusubukan nating pabagsakin. Tumayo si Amalia, ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Nerissa. Hindi lang basta katarungan ang kailangan natin, Nerissa. Kailangan nating bawiin ang lahat. Bukas pupunta tayo sa mansyon. At sa pagkakataong ito, hindi ako papasok bilang isang inang nagmamakaawa. Papasok ako bilang ang babaeng tatapos sa nasimula ni Ricardo. Bago sila makalabas ng silid, isang tawag ang natanggap ni Nerissa mula sa ospital ng Pitan. Attorney Nerissa, si Jairus Villarreal po. Sinugod siya sa emergency room. Nagkaroon po ng kaguluhan sa loob at seryoso ang kanyang kalagayan. Hinahanap niya po ang kanyang ina. 50-50 na po ang lagay niya, misis. Maraming tama ng saksak sa tagiliran at may malubhang bali sa bungo. Ang boses ng doktor sa emergency room ay malamig at mekanikal, tila ba hindi buhay ng isang tao. Ang kanyang inuulat kundi isang sira at lumang makina na mahirap ng kumpunihin. Sa gitna ng amoy ng antiseptic at matapang na alcohol sa loob ng ospital, nakatayo si Amalia, tila isang rebulto ng pighati. Pinagmamasdan niya si Jairus mula sa likod ng salamin ng intensive care unit. Ang anak na dati ay matikas at puno ng kayabangan ngayon ay nakahiga balot ng benda at tila nilalamon ng mga nakakabit na tubo at wire. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng bawat mahinang tibok ng puso ni Jairus ay tila isang mabagal na martsa patungo sa kamatayan. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa loob ng dibdib ni Amalia. Ito ba ang hustisya? Ang makita ang taong nagtapon sa kanya sa ulan, na ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Naalala niya ang mukha ni Ricardo sa video at ang katotohanang ang batang nasa loob ng silid na iyon ay dugo at laman ng taong sumira sa kanilang buhay. Ang bawat patak ng dugo ni Jairus ay nagmula sa isang ugat na puno ng lason. Ngunit habang tinitingnan niya ang maputlang mukha ni Jairus kabanatang ito, ay nang mapansin niya ang isang maliit na peklat sa noo ng lalaki. Ang peklat na nakuha nito noong 5 taong gulang pa lamang ito nang subukan niyang abutin ang isang saranggola para ibigay sa kanyang nanay. Sa sandaling iyon, hindi ang anak ng kaaway ang nakikita ni Amalia, kundi ang batang may sakit na paulit-ulit niyang inalagaan at ipinagdasal. Ang pag-ibig ng isang ina ay tila isang sumpa na hindi kayang burahin ng kahit anong katotohanan. Tita, kailangan nating mag-decide. Bulong ni Nerissa sa kanyang tabi. Ang mga abogado ni Eduardo San Jose ay papunta na rito. Nabalitaan nila ang nangyari. Gusto nilang kunin si Jairus para gawing testigo laban sa kumpanya, pero gagamitin lang nila siya para iligtas ang sarili nila. Kapag nakuha nila si Jairus, tuluyan na siyang mawawala sa atin. Anak ko siya, Nerissa, mahinang sabi ni Amalia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kahit anong dugo pa ang dumadaloy sa kanya, ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko hahayaang gamitin siya ng taong nag-iwan sa kanya sa ampunan. Biglang bumukas ang pintuan ng waiting area at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. May daladalang mga dokumento at may kasamang 2 bodyguard. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Mrs. Villarreal, tanong ng lalaki. I am Attorney Salgado representing Mr. Eduardo San Jose. We are here to claim custody of the patient. Bilang tunay na ama, may legal na karapatan si Mr. San Jose na ilipat ang kanyang anak sa isang pribadong pasilidad at magdesisyon para sa kanyang medikal na pangangailangan. Tumingin si Amalia sa abogado pagkatapos ay kay Jairus na nasa loob ng ICU. Naramdaman niya ang init ng galit na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao.
Ang mga taong ito na itinuring na basura si Jairus noon ay narito na ngayon para bawiin ito dahil lamang sa pansariling kapakanan. Ang tunay na magulang ay hindi sinusukat sa dugo, kundi sa bawat gabing hindi nakatulog dahil sa pag-aalaga. Buong paninindigang sabi ni Amalia habang humahakbang siya sa harap ni Attorney Salgado. Wala kayong makukuha rito. Ang anak ko ay mananatili sa ilalim ng aking pangangalaga. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Attorney Salgado. Matapang kayo, misis, pero nakalimutan niyo yata na ang titulong hawak niyo para sa mansyon ay kasalukuyang nasa korte. At sa sandaling mailabas namin ang ebidensya na hindi niyo tunay na anak si Jairus, mawawalan kayo ng legal standing para magdesisyon para sa kanya. At higit sa lahat, may isang sorpresa pang naghihintay sa inyo sa labas ng ospital. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Amalia mula sa gwardya ng mansyon. Ma'am Amalia, sugod po. May mga tao pong nagsisunog sa harap ng gate at pilit na kinukuha ang inyong mga gamit sa loob. Ang bahay ay kahoy at bato lamang, pero ang anak ay bahagi ng aking kaluluwa. Sige, sunugin niyo ang lahat, pero hinding-hindi niyo makukuha ang pagkatao ng anak ko. Ang boses ni Amalia ay gumaralgal tila isang marupok na instrumentong pilit na tumutunog sa gitna ng unos. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang cellphone habang sa kabilang panig ng linya ay naririnig niya ang lagitik ng apoy at ang sigawan ng mga tao sa labas ng kanyang tahanan. Ang mansyong naging saksi sa kanyang mga pangarap ay nilalamon na ngayon ng galit ng mga taong binayaran ni Eduardo San Jose. Ngunit sa harap niya sa loob ng ICU ay ang buhay na mas mahalaga pa sa kahit anong ari-arian. Tumingin si Amalia kay Attorney Salgado. Sandaling ito ay nang dahan-dahang lumapit si Amalia sa salamin ng ICU at idinikit ang kanyang palad doon. Ang init ng kanyang balat laban sa malamig na salamin ay tila isang huling mensahe para sa natutulog na si Jairus. Sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng mga makina, tanging ang panalangin ng isang ina ang nananatiling buhay. Nerissa, ikaw na ang bahala rito sa ospital. Huwag mong hahayaang mahawakan nila si Jairus. Utos ni Amalia habang mabilis na naglalakad palabas ng waiting area. Pupunta ako sa mansyon. Kung gusto nilang sunugin ang nakaraan ko, haharapin ko sila sa gitna ng apoy. Tita, delikado, hayaan niyo na ang mga pulis, sigaw ni Nerissa, pero hindi na siya narinig ni Amalia. Mabilis na tinahak ni Amalia ang kalsada patungo sa kanyang tahanan. Ang ulan ay tumigil na pero ang kalsada ay basa pa rin at madulas tila sumasalamin sa kanyang magulong isipan. Nang makarating siya sa kanto ng kanilang kalye, ang langit ay hindi na kulay itim kundi kulay kahel dahil sa naglalagablab na apoy. Ang usok ay tila isang dambuhala na bumabalot sa pamilyar na gate ng mansyon. Bumaba si Amalia sa sasakyan at tumakbo patungo sa harap ng kanyang bahay. Nakita niya ang mga lalaking may hawak na sulo at gayon ng gasolina. Ang mga gamit na dati ay maayos na nakasalansan sa loob, ay ngayon ay nasa gitna ng kalsada tila mga basura. Tumigil kayo, ano ang ginagawa niyo sa bahay ko? Hiyaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay naging matinis puno ng hapdi na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Isang lalaking may mukhang pamilyar. May mga matang puno ng puot at inggit. Mrs. Villarreal, ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang ninakaw ng asawa mo sa pamilya namin. Ngayon kukunin na namin ang nararapat. Hindi nagnakaw si Ricardo, si Eduardo San Jose ang sumira sa inyo, hindi ang asawa ko, sigaw ni Amalia, habang sinusubukang agawin ang sulo mula sa lalaki. Sa gitna ng pag-aagawa naramdaman ni Amalia ang init ng apoy na dahan-dahang lumalapit sa kanyang balat. Ang bawat pagsabog ng kahoy at pagbasag ng bintana ay tila mga hiyaw ng pighati mula sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi siya tumalikod. Tumayo siya sa gitna ng gate, hinarangan ang mga lalaki habang ang abo ay dumadapo sa kanyang puting buhok. Sunugin niyo na ako kung iyan ang magpapatigil sa inyo, hamon ni Amalia habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa gitna ng usok. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba ang isang matandang lalaki na may hawak na baston, si Eduardo San Jose mismo. Tumingin siya kay Amalia at pagkatapos ay sa nagliliyab na bahay. Amalia, tapusin na natin ito. Ibigay mo sa akin ang USB na hawak ni Nerissa at ititigil ko ang apoy na ito. Pero kung hindi, hindi lang ang bahay mo ang mawawala. Ngayon din may taong papatay sa anak mong nasa ospital. Ibigay mo sa akin ang USB, Amalia.
Isang pindot ko lang sa teleponong ito at ang anak mong si Jairus ay hindi naaabutan ang pagsikat ng araw. Ang boses ni Eduardo San Jose ay parang kalansing ng bakal sa gitna ng naglalagablab na apoy malamig at walang bahid ng awa. Nakatayo si Amalia sa harap ng kanyang nasusunog na tahanan. Ang init ng apoy ay humahaplos sa kanyang mukha at ang amoy ng nasusunog na kahoy at mga alaala ay bumabalot sa kanyang bawat hininga. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagpalaki kay Jairus, ang mga kamay na nagtanim ng mga rosas na ngayon ay nagiging abo. Sa harap niya ay ang lalaking nagbigay ng buhay kay Jairus, pero siya ring handang kumuha nito para lamang sa kapangyarihan. Kabanatang ito ay nang dahan-dahang kinuha ni Amalia mula sa kanyang bulsa ang USB drive. Tiningnan niya ito nang matagal pagkatapos ay tumingin siya sa nagliliyab na bintana ng kanyang silid. Doon sa loob ng silid na iyon, naroon ang lahat ng lihim ni Ricardo. Pero sa sandaling ito naintindihan ni Amalia ang tunay na pamana ni Ricardo ay hindi ang pera, hindi ang mansyon, kundi ang pagkakataong ituwid ang baluktot na tadhana. Eduardo, tawag ni Amalia, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad na tila hindi natitigag ng apoy sa kanyang likuran. Ang akala mo ba ay mas mahalaga sa akin ang piraso ng plastik na ito kaysa sa buhay ng anak ko? Nagkakamali ka. Pero ang mas malaking pagkakamali mo ay ang isipin na ang katotohanan ay nakatago lamang sa drive na ito. Huwag mo akong pilosopohin, matanda, ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Eduardo, habang ihahakbang ang kanyang baston pasulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amalia. Huli ka na, Eduardo. Bago ako pumunta rito, ang lahat ng laman ng USB na ito ay naipadala na ni Nerissa sa lahat ng istasyon ng telebisyon at sa National Bureau of Investigation. Sa mga sandaling ito, ang buong Pilipinas ay pinapanood na ang mukha mo at ang mga krimen mo. Nanigas si Eduardo. Ang kanyang telepono ay biglang tumunog, sunod-sunod na tawag mula sa kanyang mga abogado at kasosyo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad ay biglang napalitan ng isang klase ng takot na tanging ang mga taong nawala ng lahat ang nakakaramdam. Walang saysay ang pagsunog mo sa bahay na ito, patuloy ni Amalia habang dahan-dahang inihuhulog ang USB drive sa naglalagablab na apoy sa kanyang paanan. Dahil ang katotohanan, Eduardo, ay parang ulan, hindi mo mapipigilan, at kahit anong gawin mong pagtatago, babasain ka nito hanggang sa manginig ka sa ginaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na sirena ng mga pulis. Ang mga tauhan ni Eduardo ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit ang mga awtoridad ay mabilis na nakapaligid sa mansyon. Si Eduardo ay naiwang nakatayo, tinitingnan ang kanyang imperyo na gumuho sa loob ng ilang minuto. Mabilis na lumapit si Nerissa kay Amalia, hingal na hingal. Tita, si Jairus gising na siya. Ang sabi ng mga doktor, milagro daw, pero stable na ang kalagayan niya. At tinatawag niya po kayo. Napaluhod si Amalia sa basang kalsada habang ang apoy sa mansyon ay unti-unting pinapatay ng mga bumbero. Ang usok ay dahan-dahang humuhupa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amalia ang isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng kahit anong yaman. Pagdating ni Amalia sa ospital, nakita niya si Jairus na dilat ang mga mata bagaman hirap pa ring magsalita. Humawak si Jairus sa kamay ng kanyang ina at pilit na bumulong ng mga salitang nagpabago sa lahat. Nay, hindi ako karapat-dapat, pero salamat dahil hindi mo ako iniwan sa ulan. Ngunit bago pa makasagot si Amalia, isang babae ang pumasok sa silid, isang babaeng may dalang sanggol na mukhang-mukha ni Jairus. Amalia, ako si Clara. At ang batang ito, siya ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ni Jairus ang lahat ng ito. Lumipas ang 3 taon. Ang amoy ng usok at abo na dating bumabalot sa mansyon ng mga Villarreal ay napalitan na ng bango ng mga sariwang sampagita at bagong luto na kakanin. Ang malaking gate na dati ay nagsisilbing harang sa pagitan ng yaman at hirap ay laging nakabukas ngayon, tila isang mainit na yakap para sa sinumang nangangailangan ng masisilungan. Ito na ang tahanan ni Ina. Sa loob ng malawak na bakuran, makikita ang mga matatandang babae na masayang nagtatawanan habang nagdidilig ng mga halaman o kaya ay nagtatahi ng mga makukulay na kumot. Ang mansyon ay hindi na simbolo ng pagmamalaki, kundi isang muog ng pagkalinga para sa mga inang tinalikuran ng sarili nilang mga anak. Sa gitna ng hardin, isang lalaki, ang abalang nagbubungkal ng lupa. Wala na ang kanyang mamahaling suit at relo.
Suot niya ay isang simpleng kamiseta at pantalon na may mantsa ng putik. Si Jairus, hindi na siya ang CEO na kinatatakutan sa boardroom, kundi ang hardinero at tagapagsilbi sa tahanang itinatag ng kanyang ina. Sa bawat pagod ng kanyang katawan, nadarama niya ang unti-unting paghugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Lumapit sa kanya ang isang maliit na batang lalaki, si Ricardo Jr., ang anak nila ni Clara. Tatay, luto na raw po ang merienda, sabi ni Lola Amalia, masayang sabi ng bata. Binuhat ni Jairus ang anak at hinalikan sa noo. Sige anak, sabihin mo kay Lola susunod na ako. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan ni Amalia ang eksenang iyon habang humihigop ng mainit na tsaa. Kanyang buhay ay hindi ang pagkakaroon ng 180 milyong piso sa bangko, kundi ang makitang ang pag-ibig na itinanim niya ay muling namumulaklak sa puso ng kanyang anak. Natuklasan niya ang dahilan ng lahat si Eduardo San Jose, ang nagbanta sa buhay ni Clara, at nang sanggol noon, dahilan kaya nagpadala si Jairus sa takot at kasakiman. Hindi iyon sapat na dahilan para saktan siya, pero sapat iyon para maintindihan niya na ang lahat ay biktima rin ng isang masamang sistema. Si Celeste at Eduardo ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng mga rehas na haharap sa mga kaso ng korupsyon at pagpatay. Ang hustisyang ipinaglaban ni Ricardo ay ganap ng nakamit. Dahan-dahang lumapit si Jairus kay Amalia. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina at isinagawa ang ritual ng pagmamano, isang kilos na puno ng pagkilala at pagsisisi. Naisalamat sa pagkakataong ito. Salamat dahil kahit itinapon kita, pinulot mo pa rin ang durog kong pagkatao. Hinaplos ni Amalia ang buhok ng kanyang anak. Ang ulan, Jairus, ay hindi lang nagdadala ng baha. Dinidiligan din nito ang lupa para sa bagong simula. Ang mahalaga ay nandito tayo magkasama.